Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang iniitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain na tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog. Maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin na mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Mahal ko kayo. Dear Nay, kumusta na kayo? Nakuha niyo ba yung mga pictures na first communion ni Daday? Ang cute niya, no? Nay, sorry kung nag-iba yung tinta, ha? Ang kulit kasi nitong si Michael, eh. Kinuha yung ballpen ko. Susulat na naman daw ng love letter kay Bernadette. Ang sabi ko nga, kopyahin na lang niya yung mga love letter sa akin ni Brian. Ang corny, pero tumatalab naman. Ay, may balita nga pala ako sa inyo. Naglakas loob akong sumali sa essay writing contest sa school namin. Tungkol sa overseas Filipino workers. Naalala ko nga kayo eh. Iyak tuloy ako ng iyak. Ayun, hindi ko natapos. Kasi Nay, miss na miss ko kayo. Pero tatapusin ko pa rin yun, Nay. Kahit wala ng contest. Ihahabol ko na ma-publish yun sa school organ namin. Ang importante naman kasi talaga, mabasa to ng marami. Kwento mo yun eh. Kwento natin. Gusto kong sabihin na, higit sa sino man, kaming mga anak mo at na mga katulad mo, ang unang-unang dapat kumilala sa inyo bilang mga tunay na bayani. At ngayong ako'y may isip na dyan pa rin kayo, handang tumulong sa mga problema hinaharap ko. Marami pong salamat, Nanay. Dakila ka kanino man.
lahat.